Ang kwento ni Tomby. Paano ba maging isang mabuting pinuno? Ano ang dapat mong ipakita sa mga nasasakupan para irespeto kanila? Parang may lalakarin ka na naman ka pa. Ayos oh, nakasukbit na naman yung tsako at batuta nyo. May ronda po ba ngayon? Wika ni Kadyo. Di ka ba dumadalo sa pagtitipong kahapon? Maraming kaganapan sa baryo natin na hindi nare-resolba. Lalo na yung nakawan ng mga alagang manok at kambing. Dumagdag pa itong sinasabi nilang baboy na nangahabol kong gabi. Tugon ni Kapitan Tiago. Itong si Gadyo, palagi kasing tulog sa pansitan eh. Bakit hindi natin gayahin si Kapitan? Imbes na itambay natin, samahan na lang natin siya sa pag-ikot. May talaan ng oras doon sa pisarang malaki sa tapat ng opisina eh. Bakit hindi mo binabasa? Wika ni Nano. Inawat ni Kapitan Tiago ang kanyang mga tanod. Halos araw-araw, ang dalawang ito ang kasama niya lalo na sa pagroronda. Sumasakit ang ulo ng kapitan dala ng sari-saring krimen na nangyayari sa loob mismo ng baryong pinagsisilbihan. Masasabing huwaran si Kapitan Tiago. Ni minsan hindi ito umasa sa kanyang mga tanod lalo pa kung ordinansa ang pag-uusapan. Lagi itong nangunguna ng sa ganon. Mapasunod niya ang mga taong humahanga sa gawa niya. Naging matunog sa lugar ang pagsalakay ng mga baboy ramo na nagmumula sa hindi malamang lugar. Liblib ang baryo at ni wala pang kuryente. Madalas gasera lamang ang tanglaw ng kabahayan. Isa sa naging rason bakit maraming kababalaghan sa lugar, lalo na pagsapit ng dilim. Naging talamak ang krimen dahil sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari. May iilang kaso ng panluloob ang naiulat sa tanggapan ng barangay. Ganun pa man, mahigpit na ipinatutupad ni Kapitan Tiago ang ordinansa para sa kaligtasan lalo pa sa mga kabataan. Madalas itong hindi nakakatulog, lalo pa sa tuwing may niresolba na reklamo o problema. Kap, tulungan mo kami. Ilooban ng bahay namin ng malaking baboy. Tapos, inubos nito yung alaga namin mga manok. Itlog na lamang po ang natira. Kinain ng baboy yung mga inahin ko eh. Wika ni Lara. Lagayin mo na lang, Lara. Lamang tiyan din naman ang itlog ah. Nga pala, Kap. Ngayong linggo, sikat ang mga baboy ah. Abay, napakamahal ng karne. Sigurado pag nahuli natin yung baboy na yan, lechon talaga ang labas niyan. Tugon ni Nano. Puro ka talaga kalokohan. Akap, may ganitong kaso din po sa Puro 4. Nadaanan ko po doon kanina. Madalas, mga manok ang tinitira ng nilalang eh. Pero paano ka naman nakakasigurado, Lara, kung baboy nga talaga ang kumain ng mga inahin mo? Tanong ni Kadyo. Kailangan talaga nating matukoy kung ano ba talaga ang namiminsala. Mamayang gabi sa tambayan ng mga tanod. Kayong dalawa, aalalay kayo sa kada grupo. Salitan tayo. Maging ako maghahanda din. Kung anong klaseng baboy man ang gumagawa ng pamiminsala, siguraduhin lang niyang hindi natin siya mahuhuli. Wika ni Kapitan Tiago.
Naglatag ang kapitan ng mga gagawin, maging ang mga kagamitang ginagamit nila sa pagroronda. Inihanda na din ito ng kapitan. Sa ilang taong pagseserbisyo sa baryo, ito ang kauna-unahang kaso na ang tinuturong salarin ay ang baboy. Hapon na noong may dumaan sa tanggapan na isang babaeng may edad. Nakatulukbong ang babae ng balabal na pangsinauna. Hindi niya naabutan si Kapitan Tiago dahil may dinaluhan nitong pagtitipon sa bayan. Tanging ang dalawang tanod lamang ang nasa tanggapan ng mga oras na yon, kasama ang tagaulat ng baryo. Maaari ko pang makausap si Kapitan. Mahalaga ang sasabihin ko. Kaya sana mapagbigyan akong makausap siya. Wika ni Lola Iska. Lola, wala po si Kape. Pero kung gusto niyo po, hintayin niyo na lang. O hindi kaya balikan niyo na lang po mamaya. Hindi din kasi namin alam kung anong oras siya babalik eh. Tugon ni Ayona. Sige, dito na lang ako maghihintay. Malayo pa kasi ang pinanggalingan ko. Mahirap ang maglakad ng pabalik-balik sa lugar. Lalo na't maputik ang daanan. Napansin ng mga tanod ang nagkalat na mga putik sa loob ng opisina ni Kapitan. Pati na rin ang hindi ka nais-nais na amoy mula sa paa. Pero dahil matanda na, imbes na magalit, inalalayan nila si Lola Iska at binigyan na makakain. Habang hinihintay ang Kapitan, ayaw naman ni paalam ng Lola kung ano ba ang nais nito. Para sana sila na lang ang mag-aayos. Bagkus, mas pinili ng matanda na hintayin si Kapitan Tiago. Masyado itong sensitibo kung ito'y ilalahad sa maling tao. Bitbit nito ang tila kahon na binalot sa pulang tela. Nailahad ni Lola Iska na ito'y para lamang sa mahalagang tao. Nakangiti naman ang mga naroon sa tanggapan. Hindi na bago sa kanila ang ganitong tao. Lalo pat marami nang natulungan si Kapitan Tiago. Madalas mga matatanda at bilang kapalit sa kawang gawa, binibigyan siya nito ng kung ano-anong pasalubong. Malugod naman yung binabahagi ng kapitan sa mga kasama dahil ayon sa kanya, hindi lang naman siya ang napapagod, maging ang mga tanod at mga kasama sa trabaho. Halos inabot na ng gabi ang matanda at nakatulog na ito sa gilid ng upuan, kakahintay kay Kapitan. Bandang 7:00 ng gabi, nakarating na si Kapitan Tiago. May bitbit pa itong termos ng kape dahil ayon sa kanya, babawi siya sa mga kasama dala ng buong maghapong wala sa opisina. Naku Lola, bakit po kayo natulog nang walang sapin? Ayona, hindi nyo man lang inabutan ng pangsapin si Lola? Naku, tara na po at may pagkain akong dala. Wika ni Kapitan Tiago. Pero nang hawakan niya ang matanda, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napatitig na lamang ito sa matanda at tuluyang nawala ng malay. Hanggang sa naalimpungatan si Kapitan Tiago. Nagising ito sa isang kawalan. Napaisip ang kapitan kung nasaan siya naroroon. Sa isang banda, nakarinig siya ng mahinang pagtawa ng isang matanda at tinatawag ang pangalan niya. Dahil pinaghintay mo ko ng matagal, kaya dinala na lang kita dito sa lugar kung saan walang tao. Huwag kang matakot, Kapitan. Ikalma mo ang sarili mo kung gusto mo pang makabalik. Wika ni Lola Iska.
Kung sino ka man o ano bang pakay mo sa akin, magpakita ka. Tsaka napakadilim naman dito. Paano kita makikita kung nakasarado ang ilaw? Tugon ni Kapitan Tiago. Hanggang sa naramdaman ni Kapitan ang paglapit ng boses na tila nasa harapan niya lang ito. Dahil madilim at wala namang maaninag na kung ano, mas pinili niyang pumikit at makiramdam sa paligid. Halos naririnig niya ang mabilis na pagtambol ng puso, maging ang pagpasok ng hangin sa ilong. Tumatagos ito hanggang sa kaloob-looban. Dahil wala naman siyang magagawa ng mga oras na yon, pinili na lang ni Kapitan Tiago na kumalma. Humihinga ng malalim. Pinapakiramdaman ang paligid. May kung sino namang tumapik sa balikat niya at tila may umihip sa bunbunan ng Kapitan. Imbes na magpanik, hinayaan niya ang mga bagay-bagay at sinentro ang pag-iisip sa panalangin. Nanghingi ito ng proteksyon sa Ama, habang hindi alam kung saan ang hangganan ng kawalan. Maya-maya pa, may narinig siyang pamilyar na boses. Tinatawag ang pangalan ni Kapitan Tiago habang naglalatag ng mga katagang hindi niya maintindihan. Unti-unting dumilat si Kapitan Tiago. May naaninag siyang liwanag. Pagod kayo siguro, no? Bigla na lang po kayo napapikit eh. Masama po ba ang pakiramdam mo, Kap? Tanong ni Iona. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ayos lang ako. May nakikita ka bang matandang babae dito? Andito lang yung kanina eh. Tanong ni Kapitan Tiago. Baka yung sinasabi mo si Lola Escapo. Andyan lang po siya kanina natutulog eh. Naku, hindi ko po napansin eh. May tinapos pa po kasi akong ulat. Yun oh, yung kahon na nakabalot sa pulang tela. Sa kanya yan eh. Bitbit niya yan kanina. Pero pasensya na po ah. Hindi ko po namalayan kung nakalabas na siya. Pero ikaw, Kap, parang hindi maipintay ang mukha mo. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Tugon ni Iona. Di ko alam eh. Tara na nga. Mag-aayos pa ako ng gamit eh. Nasaan si Nakadyo? Maglilibot kami ngayon. Baka sakaling makakasalubong na namin yung namiminsala sa baryo natin. Wika ni Kapitan Tiago. Napailing na lang si Iona sa kaharap habang iniaabot ang naiwang kahon ng nasabing matanda. Hindi din mawala sa isip na Iona kung ano ang nangyari. Gayong nararamdaman ng dalaga ang biglaang pagbabago ng aura sa loob ng tanggapan. Ngunit ganun pa man, pinili ni Iona ang magkibit balikat habang nakasunod kay Kapitan Tiago. Napaisip si Iona sa karap. Tila ibang tao ang kasama. May nararamdaman siyang pagbabago maging sa kilos ng Kapitan. Ilang sandali pa ang lumipas na nagsidatingan na ang grupo ng mga tanod. May bitbit itong isang lalaki na tinali ang dalawang kamay. Nakahubot-tubad. Galing kung saang putikan. Madungis na tila gumapang sa kung saan damuhan. Sino yan? Naku, bakit wala man lang suot na damit? Tsaka parang may naamoy akong hindi maganda. Wika ni Kapitan Tiago. Lumapit si Kapitan at inamoy ang lalaki. Ramdam niyang hindi ito pangkaraniwang tao. Lalo pa nang bigla siya nitong duraan. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya.
Kaagad namang binatukan ni Kadyo ang lalaki. Manglalaban pa sana ito. Pero biglang tinaas ni Kapitan ang hintuturo at tinutok sa harap. May bulong itong narinig sa isipan. May kung anong gumagabay sa kanya sa kung ano ang mga dapat gawin. Hanggang sa napangiti na lang si Kapitan Tiago. May huling salita ka pa ba? Ang mga kagaya mo, hindi na binibigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Dahil sa oras na makalabas ka dito ng buhay, sigurado kong mamiminsala ka ulit. Wika ni Kapitan Tiago. Nagpumiglas ang lalaki na tila takot na takot sa gagawin ni Kapitan Tiago. Napaluhod pa ito at nagmakaawa na huwag siyang patayin dahil ayon sa kanya, meron siyang asawa at mga anak. Bigla namang tumingin ng kapitan sa lalaki. May kung ano itong binigkas na kataga. Paulit-ulit na tila naging engkantasyon ng kung anong nilalang. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pangako, hindi na ako gagawa ng hindi naaayon sa patakaran niyo. Nakikiusap ako. May pamilyang umaasa sa akin. Wika ng hindi kilalang lalaki. Nagkatinginan ang lahat. Pero masyadong matigas si Kapitan Tiago. May kung ano itong naramdaman sa loob ng sistema na maging ang mga kasamahan. Napatulala na lamang sa ginawang kilos ni Kapitan Tiago. Nasa mukha nila ang kuryosidad. Lalo pat tila sinapian ng kung ano ang kapitan. Ayon pa sa kanya, naaawa siya sa kaharap pero hindi niya kontrolado ang sarili. May kung anong pwersa na nag-uudyok sa kanya na kalabitin ang daliri na tila baril. Isang pitik lang na may kasamang kung anong kataga ang binitawan ng kapitan. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Kapitan Tiago. Sa unang pagkakataon, nakitaan nila ito ng katigasan at may malakas na otoridad. Lalo na sa madiin itong pananalita. Nabitawan ng mga tanod ang lalaki. Dahil bigla na lang itong nangisay na tila nasasaktan. Hanggang sa natumba ito sa lupa at nawala ng buhay. Hindi maintindihan ng lahat ang mga nangyari. Pero ang nagpakilabot sa kanila ay noong biglang lumiyab ang katawan ng lalaki. Pero hindi ito simpleng pagliyab ng apoy. Napanganga ang lahat sa nasaksihan dahil nasusunog ang lalaki. Pero hindi nadadamay ang nakapalibot sa kanya. Ano pang tinutunganga niyo? Hindi tao ang karap niyo, kundi isang kampo ng dilim kung saan nagbabalat kayo. Lahat ng humawak sa lalaki, magsihugas kayo ng kamay. Magpagpag kayo. Kinakailangan niyong makalasan ng mga bakas na mula sa nahuli niyong aswang. Dahil kung magkataon, hindi nag-iisa ang lalaking yan. Sigurado kung hinahanap na yan sa hanay niya kaya kinakailangan natin maghanda. Kahit anong oras, pwede nila tayong balikan. Wala munang uuwi sa inyong lahat. Wika ni Kapitan Tiago. Kap, ano po bang nangyayari sa'yo? Anong oras na kaya? Kailangan ko na din pong umuwi baka mamaya. Sunduin ako ng tatay ko dito. Lagot po ako dun eh. Kaninang umaga pa ho ang pasok ko. Baka naman po pwedeng hindi nyo na ako isali. Natatakot po ako eh. Tugon ni Ayona. Di ka naman umawak sa lalaki, Ayona eh. Hindi ka damay dito. Kahit kami, natatakot din eh. Pero syempre,
Kinakailangan din namin makinig muna kay Kapitan. Hindi pa nga pumapasok sa utak ko ang nangyari pero parang, Diyos ko, parang may sapi yata si Kapitan eh. Dagdag ni Kadyo. Nakatingin lang ito kay Kapitan habang naghahayag ng kanyang saloobin. Ayon sa kanya, tila hindi si Kapitan Tiago ang kasama nila. Hindi na din maiwasang lapitan ito upang suriin kung ano ang nangyayari. Parang dumalo ko lang sa pagtitipong kanina ka pa. Parang nag-iibang tao ka na eh. May nakain ka bang hindi ka natunawan? Tsaka parang hindi ikaw ang kapitan na nakilala namin. Patingin nga ng daliri mo. Kailan ka pa natuto ng mga ganun? Ayaw ko man mag-isip ng kung ano man eh. Pero kakaiba'y nasaksihan naming lahat eh. Hindi ko man lang maipaliwanag kung anong klase ba yung mga nangyayari dito. Wika ni Nano. Tahimik lang na nakikinig si Kapitan. Kahit siya hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi din niya kayang ihayag kung ano ang mga nagawa. Dahil maging siya ay naguguluhan sa nangyayari. Ang alam niya lang na mga panahong iyon, may kung anong puwersa na naguudyok sa kanya para gawin ang mga bagay na ito. Sa kabilang banda, pinahatid niya si Iona. Kahit nag-aalala kinakailangan niyang pauwiin ang tagaulat. Dahil naiisip niya na baka madamay ito sa mangyayari sa opisina. Pinaghanda niya ang lahat ng mga tanod. Hindi sila mag-iikot. Bagkus ramdam niya na may mangyayaring masama. Alam kong dadating sila. Kaya wala munang uuwi sa inyo. Dahil sa nangyari, nagkaroon tayo ng pagkakataong maghamon sa mga nilalang na namumugad sa lugar natin. Mga kampon sila ng dilim. Kung saan nagkataon mali ang baryong pinasok nila. Wika ni Kapitan Tiago. Nagkatinginan ang lahat ng kasamahang tanod. Ni walang ideya ang mga ito kung anong pinagsasabi ng pinuno. Samantalang si Kapitan Tiago naman, kinuha nito ang telang nakabalot sa kahon at tinali sa noo. Masasabing matapang naman si Kapitan, ngunit ayon sa mga tanod, naging mas mabangis pa ito lalo na nang maitali ang pulang tela. Ilang sandali pa ang lumipas nang biglang may isang grupong dumating sa lugar. Bihag nito si Iona at ang tanod na umalalay sa dalaga. Umiiyak ito, habang ang kasama ay wala ng buhay. Inabisuhan ni Kapitan ang lahat na walang lalabas maliban sa kanya. Ayon pa sa Kapitan, hindi makakalaban ang mga kasama, lalo pat hindi ordinaryo ang kaharap nila. Walang sisilip. Ni isa sa inyo walang lalabas. Kadyo, maglatag na lang kayo ng lamesa. Magkape na lang kayo at ako na ang bahala. Wika ni Kapitan Tiago. Kapitan, napakadelikado po. Diyos ko, ano bang nangyayari? Teka, bakit kami hindi pwedeng lumabas? Paano ka po? Madami kaming naririnig sa labas eh. Tanong ni Kadyo. Sumunod na lang kayo para matapos na ito ng maaga. Anong oras na din eh? Tugon ni Kapitan Tiago. Kalmado lang na lumabas si Kapitan. Tila makikipag-usap lang naman ito sa mga panauhin. Sa kabilang banda, may kung anong kataga itong inihip sa hangin. Nagsasalita pa rin sa gilid ng tenga niya ang gabay. Hinayaan niya itong sakupin ang buo niyang sistema.
Nakita ni Kapitan si Iona na umiiyak habang hawak ito ng isang nilalang. Tila nasa anyong baboy ang muka, pero katawang tao. Nakangisi pa ang mga ito habang nakatitig sa Kapitan. Huwag niyo nang painitin ang ulo ko. Kasi sa oras na magalusan niyang tao ko, makikita niyo ang hinahanap niyo. Banta ni Kapitan Tiago. Mayabang na tao. Ito ba ang ayaw mong pagalusan? Hindi naman kami nanggugulo ah. Sadyang gutom lang kami kaya kinakain namin ang mga alaga niyo. Pero sa ginawa mo sa kasama namin, yun ba ang tama? Patayin ang taong nagmamakaawa sa iyo. Tanong ng isa sa mga nilalang. Tao? Sino? Yung walang damit kanina? Tsaka tao ba kayo? Hindi na dapat binubuhay ang mga katulad nyo. Nagiging banta kayo sa mga tao eh. Kung ako sa inyo, pakawalan nyo yung tao ko habang may oras pa dahil kung hindi. Hindi na tinapos ni Kapitan ng sasabihin. Kinumpas nito ang mga kamay. Nagkatinginan ang mga nilalang. Hindi makapaniwalang isa-isang nagliliyaban ang mga katawan ng kasama. Akmang sasakali na sana si Iona. Naging maagap si Kapitan sa pagkumpas. Isang tutok lang ng hintuturo. Sapul sa sentido ang aswang. Nagsipulasan ang mga natira. Naiwan si Iona at ang tanod na kasama. Tinawag ng Kapitan ang mga tanod at pinaalalayan ang dalaga. Makikita pa rin sa mukha ni Iona ang trauma. Hindi ito matigil sa pagiyak. Kaya naman humingi si Kapitan Tiago ng luya. Ayon sa kanya, nilayasan na ng espiritu ang dalaga dahil sa sobrang takot. Kaya kagad nagsagawa si Kapitan Tiago ng tayhop kung tawagin sa Hiligaynon. Ito ay uri ng pagtawag sa kumalas na espiritu ng isang tao. Samantalang ang mga kasamahan niya, nanonood lang ito sa ginagawa ng Kapitan. Ilang sandali pa, naging maayos na ang lahat. Maghahating gabi na at kinausap na muna ni Kapitan Tiago ang lahat bago sila magsiuwi sa sari-sariling tahanan. Alam niyang hindi maganda kung maikalat sa lugar ang ginawa niya. Gayong kahit siya, hindi din alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Gayunpaman, sigurado si Kapitan Tiago na ang matandang nag-iwan sa kahon. Ito ang tumulong sa kanila para maresolba ang isang malaking suliranin sa kanilang baryo. Lahat ng mga kasama noong gabing yon, nangakong hindi maghahayag ng kung anumang kwento patungkol sa nasabing kaganapan. Ngunit alam nilang hindi lamang yon ang magiging huli na gagawin ni Kapitan. Yun pa lamang ang simula ng tunay na gampanin. Kaloob ng isang matandang minsan na nagawan ng kabutihan at nagsukli ng habang buhay na gampanin sa kanya. Ang mga kakayahang nakuha, ginamit niya yon para matulungan ang nasasakupan. At doon nagumpisa na tawagin siyang Albularyong Kapitan. Kadalasan, tawag ng karamihan kay Crisanto sa baryo San Isidro ay Cristo o hindi kaya Santo. Pero mas gusto niya na tawagin na lamang siyang Chris. Dahil sa totoo lang, hindi naman siya santo gaya ng tinatawag ng nakararami. Nagkaroon ito ng kasalanan na nakapagpabago ng kanyang buhay.
sa lugar ng San Isidro. Doon nakatira si Chris kasama ang amang si Tatay Carlo. Nasa 50 anyos na ang ama ng mga panahong iyon. Samantalang si Chris naman, 20 anyos pa lamang. Isang binatang sakit sa ulo si Chris. Lumaki na walang ina. Kagad itong namatay matapos maipanganak ang binata. Binuhay si Chris ng ama sa pamamagitan ng pagkukopra at paggawa ng uling. Ginagawa ni Tatay Carlo ang lahat para mapagtapos sa pag-aaral ang anak. Pero lingid sa kaalaman ng ama, hindi naman ito seryoso sa pag-aaral. Akala noon ni Tatay Carlo na sa tuwing umaalis ang anak ng tahanan, pumapasok ito sa eskwela. Pero ang totoo, naggagala lang ito kasama ang tropa. Sobrang saya ni Chris habang ginagawa niya ang pagkakating classes. Hindi niya inisip kung ano ang hirap na ginagawa ng ama para sa kanya. Baliko ang pag-iisip ni Chris noon. Lagi niya sinasabing obligasyon ng ama na buhayin siya dahil magulang niya ito. Pero hindi niya alam na meron din siyang obligasyon sa ama. Pero sa dami ng ginawa nitong kalokohan at kasalanan sa ama, ni minsan, hindi siya nito pinalayas. Palagi lamang itong pinapayuhan at sinasabing, darating ang araw na pagsisisihan niya ang balikong desisyon sa buhay. Yun na nga ang nangyari kay Chris. Nagkatotoo ang sinabi sa kanya ng ama. Isang araw, maagang umalis sa bahay si Chris. Pa, alis na po ako. Paalam ni Chris. Ang aga mo naman papasok, anak. Hindi ba mamaya pa ang pasok mo? Tugon ni Tatay Carlo. May gagawin po kasi kaming proyekto eh. Wika ni Chris. Sige anak, mag-iingat ka at siguraduhin mong papasok ka. Tugon ni Tatay Carlo. Matapos magpaalam sa ama, umalis na si Chris ng tahanan. Pero imbes na eskwelahan, pumunta ito ng bundok. Paminsan-minsan, umaakyat ng bundok si Chris kasama ang tropa. Nadiskubre nila ang bahay ng matanda na napakaraming tanim. Kung ilalarawan ito ng binata, malaparaiso ang tahanan ng matanda. Hanggang sa isang araw, natipuhan ng magkakaibigan ang mga pananim nito. Napagpasyahan nilang kumuha. Pero nang makita sila ng matandang babae, pinagpapalo nito ang magkakaibigan ng tungkod at binantaan. Bilang gante, naisipan nila Chris na bumalik sa tahanan nito at sirain ang mga pananim. Kaya ng araw na yon, plinano nila ang masamang gante. Nang makarating sa tahanan ng matanda, kaagad nilang sinimulan ang masamang balak. Sinigurado nila Chris na walang makakakita sa kanila. Pinagpuputol nila ang mga sanga ng puno. Inapak-apakan ang mga gulay na tanim. At hindi pa nakontento. Dahil wala silang tinirang maayos na tanim, sinira nila ang lahat ng naroon. Matapos masira, nagtago ang magkakaibigan sa isang sulok. Natatawa sila nang makitang papalabas ang matanda. Hanggang sa napaupo ito sa pagkabigla nang makitang sira na ang mga pananim. Ilang sandali pa,
Nawala ang pagtawa nila nang makita na bigla na lamang bumulagta ang matanda sa sahig. Kaagad itong nilapitan ni Chris. Pinulsuhan pero wala na itong buhay. Labis na kaba ang naramdaman ng mga ito. Pero sa halip na tulungan ng matanda, mas pinili nilang magkakaibigan na umalis na para bang walang pakialam sa nangyari. Simula nang naganap ang bagay na yon, hindi na muli pang bumalik sila Chris sa lugar. Hindi din naman kumalat sa buong baryo ang nangyari. Kaya pinili nilang kalimutan at ibaon sa limot ang lahat. Nagpatuloy si Chris sa pag-aaral. Pero nang magtapos ng high school, hindi na ito nagkolehiyo. May edad na noon si Tatay Carlos. Kaya nagpasya si Chris na magtrabaho na lamang para makatulong. Nawala na din sa isipan nito ang mga nangyari. At naganap sa bundok lalo na ang pagkamatay ng matanda. Nagtrabaho si Chris sa isang malaking tindahan bilang delivery boy. At kahit maliit ang sahod, pinagtiyagaan niya ito dahil sayang ang kita. Maayos ang trabaho ni Chris. Nagkaroon ng mga bagong kaibigan. At ito ang nagturo sa kanya ng mga mabubuting bagay. Nagkaroon din ito ng mas matalinong pagtimbang sa mga bagay-bagay. Nagsimula siyang bumuo ng pangarap at doon nakilala ang minamahal na si Lorraine. Nang mas makilala ni Chris ang dalaga, nag-umpisa na itong manligaw kay Lorraine. At makalipas ang ilang buwan sinagot din siya nito. Pinakilala ni Chris si Lorraine sama. Tuwang-tuwa naman si Tatay Carlos nang makita ang dalaga. Mabuti naman at may pinakilala ka na sa akin, anak. Akala ko tatanda ka ng binata eh. At isa pa, matanda na ako at nais ko nang magkaroon ng apo. Wika ni Tatay Carlo. Si Papa naman apo agad. Bago pa lang kami nitong mahal ko eh. Tugon ni Chris. Abay, nasa tamang edad naman na kayo pareho. Bigyan niyo na kaagad ako ng apo. Dagdag ng ama. Sa paglipas ng panahon, nagsama na si Chris at Lorraine sa iisang bubong. Kasama si Tatay Carlo dahil wala nang mag-aalaga dito at matanda na. Maayos at masaya si Chris sa pamilyang binubuo. Lalo na nung magdalang tao na si Lorraine. Labis na ligaya ang nararamdaman ni Chris. Pero ang sayang nararamdaman, napalitan ito ng kalungkutan at kasawian. Oras ng trabaho ni Chris. Naatasan siya ng boss na mag-deliver sa isang bahay. At laking gulat niya dahil ang tahanang iyon ay bahay ng dating tropa na si Richard. Natuwa si Chris na muling makita ang kaibigan. Pero tumindig ang balahibo niya sa mga salitang sinabi ni Richard. Handa ka na ba sa ganti ng aswang? Bungad nito sa kanya. Napakunot ang noo ni Chris dahil sa pagtataka. Kaya bigla nitong natanong ang kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Ako na ang susunod na papatayin ng aswang. Tandaan mo pa ba? Pinabalikan na tayo ng nakaraan. Buhay din ang kapalit sa buhay na kinuha natin. At hindi tayo makakatakas sa ginti ng aswang. Tugon ni Richard. Nanginginig pa ito habang nagsasalita.
Nangatog si Chris habang papaalis sa tahanan ng tropa. Pinabalikan na sila ng nakaraan. Naniningil na ito sa nagawa nilang kasalanan. Buong araw na balisa si Chris at wala sa sarili. Iniisip nito kung paano na lang kung ang magiging anak ang punteriya ng aswang. Paano na lang kung ang mga mahal sa buhay. Ito ang magiging kabayaran sa kasalanan noong kabataan. Sobrang gulo ng isipan ni Chris at pakiramdam niya. Katapusan na ng buhay. Naiyak na lamang ito at naapektuhan ang trabaho ng araw na yon. Ayos ka lang ba, Chris? Kanina ko pa napapansin na ang lalim ng iniisip mo. Mas mabuti sigurong umuwi ka na muna at magpahinga. Wika ng amo. Pero nanatiling hindi nagsasalita si Chris. Hindi din siya makausap ng maayos. Hanggang sa sumapit ang uwian. Nang makauwi sa tahanan, kaagad niyang niyakap ng mahigpit si Lorraine. Humingi ito ng tawad. Mahal, patawarin mo ako kung hindi ako perpekto. Tao lang din ako at nagkakamali. Wika ni Chris. Bakit ka naman humihingi ng tawad, mahal? Tanong ni Lorraine. Nakakunot ang noo nito. Pilit niyang tinatanong ang asawa. Pero patuloy lang sa pag-iyak si Chris. Hanggang sa nakatulog na lang ito sa binti ni Lorraine. Matapos ang araw na yon, kinabukasan wala namang nangyaring masama. Napagtanto ni Chris na tila nagmukha siyang tanga sa mga kinilos at sinabi kahapon. Pagkagising, kagad siyang tinanong ni Lorraine kung bakit ganon ang nangyari sa asawa. Tumugon naman si Chris na dahil lang sa pagod. Pumasok na si Chris sa trabaho. Tinanong din siya ng amo tungkol sa kinilos kahapon. Pero nagpalusot lamang ito. Nagumpisa nang magtrabaho si Chris. At sa araw na yon, absent ang kapalitan niya. Kaya nag-overtime si Chris. Pabor naman ito sa kanya dahil nag-iipon siya para sa panganganak ng asawa. Hanggang sa sumapit ang gabi. Naroon pa rin siya sa trabaho at nagdi-deliver ng mga orders. Hanggang sa merong tumawag sa amo at nagpapadeliver. Nang sabihin ng amo nito kung saan ang lugar na paghahatiran, kinilabutan si Chris. Bukod sa liblib ang lugar, madalang din ang pumupunta dito. Ayaw pa sana ni Chris ngunit wala naman siyang pagpipilian. Dahil ibabawa sa sahod niya kung sakaling hindi may hatid yon. Nag-deliver si Chris sa liblib na lugar. Habang nasa biyahe, bigla namang nawala ng ilaw. Naplatan pa at naubusan ng gasolina ang motor. Dahil sa desperasyon, itinulak niya na lamang ang motor papunta sa bahay ng customer. Nang makarating sa lugar, pinapasok siya at pinainom ng tubig ng babae. Mabait naman ito. Pero nang inumin ni Chris ang tubig, bigla itong nawalan ng malay at pagmulat ng mga mata. May busal na ang bibig at nakagapos ang mga kamay at paa. Hindi makagalaw si Chris at pakiramdam niya. Anumang oras ay darating na ang babae at may gagawing masama sa kanya. Ilang sandali pa, lumabas na ang babae. Nagpalit ito ng anyo sa harap mismo ni Chris.
Mapalahibo ang katawan, mapupula ang mga mata, at may matatalas na kuko at ngipin. Gusto niyang magtanong o sumigaw, pero hindi niya magawa dahil may busal ang bibig. Lumapit kay Chris ang babae. Itinarak ang kuko sa kamay ni Chris. Napaiyak na lamang siya dahil sa sobrang sakit. At doon nagsalita ang babae. Kamusta, Chris? O mas maganda bang santo ang itawag ko sa'yo? Ay nako, hindi eh. Pangit at hindi bagay sa'yo. Mas maganda siguro kung demonyo. Wika ng babae. Napakunot ang noo ni Chris sa sinabi nito. Nagtataka kung paano siya nakilala ng babae. Nais niyang magtanong kung bakit niya yung ginawa. Pero hindi naman siya makapagsalita. Nagpatuloy lang ang babae. Hanggang sa ikwinento nito ang patungkol sa ina na namatay. Nang dahil sa kagagawa ni Chris at ng mga kaibigan nito. Tanda mo pa ba yung pinatay niyo sa bundok? Tanong ng babae. Tila nagpapagang apoy ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Isa lang ang pumasok sa isipan ni Chris. Yun ang matandang babae na napatay nilang magkakaibigan sa bundok. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Pero panay lang ang iling noo ni Chris. At patuloy ang pagpatak ng pawis sa noo. Dahil sa sobrang kabang nararamdaman ng mga oras na yon. Napaluha si Chris nang may sinabi sa kanya ang babae. Nga pala, wala na yung asawa mo. Pati na din yung anak mo sa sinapupunan ng mesis mo. Maging ang mahal mong ama. Pero wag kang mag-alala. Ilang minuto lang. Susunod ka na din naman sa kanila. Ang saya, di ba? Magkakasama kayo sa langit. Ay, mali. Baka sa impyerno ka. Depende na lang kung saan ka mapupunta. Wika ng babae. Habang humahagalpak ng tawa. Hindi niya alam na mga sandaling yon kung maniniwala ito sa babae. O baka naman nananakot lang ito para magpanik at masaktan siya. Matapos sabihin ng babae ang mga katagang yon. Tinanggal nito ang busal sa bibig ni Chris. Kaagad nagsalita at humingi ng kapatawaran. Patawarin mo na ako. Hindi naman namin sinasadya ang mga nangyari noon eh. Pagmamakaawa ni Chris. Pero hindi pa din tumigil ang aswang. Walang pag-aalinlangan na hiniwa ang pisngi ni Chris. Gamit ang napakatalas na kuko. Napasigaw pa ito sa sobrang sakit. Pawisan at napailing na lang si Chris. Habang inaalala ang mga ngiti ng asawa at ng ama na nadamay lang. Sobra ang pagsisisi ni Chris habang umiiyak. Hindi dahil sa sakit mula sa mga sugat, kundi sa pag-aalala sa mga mahal sa buhay. Habang patuloy sa pagpapahirap ang babae kay Chris, tumatawa lamang ito. Nasisiyahang makita ang umiiyak na itsura ni Chris. Kumusta, Chris? Masakit ba? Hindi kita basta papatayin. Papahirapan muna kita. Wika ng babae. Punong-puno ito ng galit sa bawat salitang binibitawan. Walang masabi si Chris kundi patawad. At nagpupumiglas na makawala sa pagkakatali. Hanggang sa hinila ng babae ang buhok ni Chris.
Ginamit ang kuko para ihitin ito at halos matanggal ang anit sa ginagawa ng babae. Sigaw ng sigaw si Chris dahil sa sobrang sakit. At ang mas kinagulat pa nito, nang bigla na lang hiwain ng hiniliit na daliri at kinain ito ng babae. Walang nagawa si Chris. Halo-halo ang emosyon, takot, pagkabigla at pag-aalala sa mga mahal sa buhay. Hanggang sa patayin mo na lang ako kaysa pinapahirapan mo ako ng ganito. Wika ni Chris. Papatayin! Gagawin ko ang lahat para pahirapan ka at pagsisihan mo ang nagawa mong kasalanan. Tugon ng babae. Patuloy pa din si Chris sa paghingi ng tawad sa babae. Pero humahagalpak lamang ito ng tawa. At sinabi na huli na ang lahat kahit magsisi pa si Chris. Wala na rin itong maitutulog. Dahil sapat na ang paghihiganti niya para sa ina. Sinabi pa nito na pinatay niya ang mga tropa ni Chris sa pamamagitan ng pagpapahirap din sa mga ito. Isinalaysay pa kay Chris ng babae kung paano niya pinaslang ang mga kaibigan. Dinukot ang mga mata nito hanggang sa mabulag at kinain ng buong buo. Maging ang puso ng mga kaibigan ni Chris. Dinukot at hiniwa kasama ang iba pang parte ng katawan na parabang kinatay na baboy. Dagdag pa ng babae, ang mga natirang katawan at lamang loob ng mga kaibigan. Niluto niya at pinakain sa mga kaanak na mga ito na hindi man lang nila nalalaman. Mas masahol ka pa sa amin eh. Kami, hindi naman namin sinasadya ang nangyari. Wika ni Chris. Pero iniwan niyo siya. Iniwan niyo ang nanay ko. Tugon ng babae. Nasuka si Chris sa mga kwento ng babae. Nanindig ang mga balahibo dahil alam ni Chris. Kayang-kaya ng babae na gawin ang mga bagay na yon dahil sa puot at galit. Bata pa lang kami ng mga oras na yun. Matagal na yun nangyari. Pakiusap lang. Huwag mo naman sana sa akin tong gawin. Pakiusap ni Chris. Pero tila sarado na ang puso at isipan nito. Hindi rin naman niya masisi kung bakit gano'n na lang ang galit ng babae sa kanya. Dahil base sa paglalahad nito, naghirap ang babae ng gusto nang mawala ang ina. Napagtanto niya na tama ang mga pangaral ng ama. Nasa huli lagi ang pagsisisi. Matapos na ikwento ng babae ang lahat ng ginawang pagpapahirap sa mga kaibigan, tinanong siya ng babae. Pumili ka. Anong parte ng katawan mo ang gusto mong putulin ko? Dahil makasalanan kang tao. Wika ng babae. Pero hindi na kumibo si Chris. Nanatili itong tahimik. Galit na galit ang babae dahil hindi ito sumasagot. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ko pa naman napuputol ang dila mo. Pipi ka na kagad. Wika ng babae. Hanggang sa pilit pinalabas ng babae ang dila ni Chris. Pero nagpumiglas ito. Hanggang sa nakalas ang tali sa kanang kamay. Hinawakan niya ang upuan. Hinampas sa babae at kagad tumakbo. Napaupo ang babae. Tila nasaktan sa ginawang pag-atake ni Chris. Walang hiya ka. Pagsisisihan mo ito, Chris.
Hindi pa ako tapos sa'yo. May sorpresa pa ako. Sigaw ng babae. Hindi na yon pinansin pa ni Chris. Dire-diretso lang ito sa pagtakbo. Sobrang desperado na ni Chris. Wala na itong pake sa babae. Ang nais lang niya ay makauwi sa tahanan para makumpirma kung totoo ang sinasabi nito. Pagkabukas ng pintuan, nagulat si Chris na bigla na lamang tumambad sa kanya ang mga katawan ng mahal sa buhay. Lorraine? Papa? Wika ni Chris. Napaluhod ito dahil sa gulat lalo na nang makita ang asawa. Takot na takot si Chris dahil naliligo sa sariling dugo si Lorraine. Sugatan ang mga braso na halatang mula sa kalmot ng mga kuko. Maging ang ama, sugatan din. Tinukot ang mga mata at nasa tabi mismo ng matanda. Nilapitan sila ni Chris at kagad niyakap. Napahagulgol ito sa sakit na naramdaman. Wala man lang siyang nagawa para mailigtas ang pamilya. Napaiyak si Chris at napasigaw. Kasabay ng pagdadalamhati nito, ang malakas na pagtawa ng babae. Hanggang sa nasaksak nito ang kanang braso ni Chris. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa'yo? Masaya ka bang makitang nadamay ang mga mahal mo sa buhay? Tanong ng babae. Walang iya ka. Hindi ka na naawa sa kanila. Ako ang may kasalanan sa'yo eh. Dapat ako lang ang pinahirapan mo. Hindi mo na sana sila dinamay dahil wala silang alam sa nagawa kong kasalanan. Tugon ni Chris. Hindi na nagsalita ang babae. Patuloy lang ito sa pagsaksak kay Chris gamit ang kuko. Pero wala nang paki si Chris na mga oras na yon. Gusto na din itong mawala sa mundo. Nang sasaksakin na ng babae ang puso ni Chris, bigla na lamang nagsalita si Lorraine. Lumabang ka, mahal. Buhay pa ako at ang magiging anak natin. Lalaban ako at hindi kita iiwan. Wika ni Lorraine. Dahil sa sinabi ng asawa, nagkaroon si Chris ng lakas na loob at dahilan para lumaban. Tumayo ito. Pumasok sa tahanan ng babae. Nang makapunta sa kusina, kumuha ito ng kutsilyo at balak na labanan ng aswang. Habang si Chris naman, nais lang maisalba ang mag-ina. Nakipagtunggali si Chris sa babae at sa gitna ng paglalaban. Muli itong nagpalit ng anyo. Naging isang malaking aso at kagad sinunggaban si Chris. Kinagat siya nito sa kamay at nabitawan ang kutsilyo. Pero hindi na yon ininda pa ni Chris. Hanggang sa may nakita itong matulis na kawayan sa labas. Kinuha niya yon at tinarak sa braso ng aswang. Ilang sandali lang, bumalik sa dating anyo ang babae. Hinugot nito ang kawayang tinarak sa kanya ni Chris. Lumapit ito sa kanya. Itatarak na sana sa dibdib ni Chris ang kawayan. Pero napigilan niya ito. Nag-agawan ang dalawa sa kawayan. Hanggang sa napaupo si Chris. Inilagan ang pagsugod ng babae. Hanggang sa nadapa ito. Sakto namang sa puso tumarak ang kawayan. Umagos ang dugo nito at tuluyang nawala ng buhay. Napaluhod si Chris at naiyak na lamang. Lumapit ito sa asawang si Lorraine at kagad nawalan ng malay sa tabi nito. Sa muling pagmulat ng mga mata,
Nakita ni Chris ang puting kisame. Walang katao-tao sa paligid ng tumingin ito. Doon niya napagtanto na nasa kwarto siya at nakadextrose. Kagad na umupo ito at tinignan ng buong katawan. Nakikita at nararamdaman niya ang sakit ng bawat sugat. Napansin din niya ang isang daliri. Buong akala ni Chris, panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi. Pilit pa niyang sinampal ang sarili. Hanggang sa bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang babaeng nakaputing damit. Nagpakilala ito na isang nurse. Nagsisigaw si Chris. Nagwawala at doon nagpanik ang nurse at tinawag ang doktor. Ilang sandali pa. Dumating na ang mga ito. Tinurukan si Chris ng pampatulog at muling nawala ng malay. Makalipas ang ilang sandali muli itong nagising. Nakita niya ang doktor na nagturok sa kanya ng pampatulog kanina. Kinausap siya nito at pinapakalma. Nasaan po ang asawa tatay ko? Tanong ni Chris sa mga ito. Ipinaliwanag naman sa kanya ng doktor ang lahat. Magtatanong pa sana si Chris. Pero bigla namang pumasok ang amo nito. Ang boss na ang nagpaliwanag sa kanya ng buong pangyayari. Ilang oras ka na kasing wala eh. Nagtataka ako dahil matagal kang hindi nakabalik. Kaya kagad na ako nagpatulong sa pulisya para hanapin ka, Chris. Pumunta kami sa bahay na huli mong diniliberan. At doon nga, naabutan namin kayo ng pamilya mo na walang malay. Duguan ang asawa mo at wala namang buhay ang tatay mo. Salaysay ng amo. Sinabi naman ito na ligtas na ang asawa ni Chris. Pero matagal nang patay ang ama nang makarating sa lugar. Sobrang lungkot at dalamhati ang naramdaman ni Chris na mga oras na yon. Nais niyang magwala. Naging suspect pa si Chris sa pagkamatay ng babae. Dahil nakita pa ang fingerprint niya sa kawayang nakatarag sa dibdib nito. Pero ni isang salita, walang lumabas sa bibig ni Chris. Nanatili lang itong tahimik at walang kibo. Matapos makalabas ng ospital, nagsimula na ang paglilitis niya sa kaso. Pero dahil walang dumadalo, pinagbayad na lamang si Chris ng danyos at kaagad din siyang pinakawalan. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Alam ko na ang lahat. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Papa. Patawad dahil wala ako nagawa para ipagtanggol siya. Wika ni Lorraine. Kasabay ng mahigpit na pagyakap kay Chris. Wala ka naman dapat hingi ng tawad, Mali. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sana mapatawad mo ko. Pati na din si Papa. Wika ni Chris. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napahagulgol ito dahil sa pagkawala ng ama. Alam ko, mahal. Siguradong mauunawaan ka naman ni Papa eh. Mag-umpisa na lang tayo ng bagong buhay. Pero palagi natin tatandaan ang mga aral na tutunan natin sa mga nangyari. Tugon ni Lorraine. Kahit papano, naging masaya si Chris dahil buhay ang mag-ina. Pero hindi maalis sa isipan niya ang pagkamatay ni Tatay Carlo. Madaming aral ang natutunan ni Chris sa pangyayari. At isa sa mga pagsubok at karanasan na hindi malilimutan na maging kasalukuyan, patuloy niyang daladala. Sa ngayon, magkasama pa rin si Chris at Lorraine.
meron na din sariling pamilya ang nag-iisang anak. Sana ay meron kayong natutunang aral sa kwentong binahagi ni Crisanto. Nangyari ang lahat ng ito nang aksidente nilang mapatay ang matandang babae sa bundok at paghihiganti ng anak na aswang.